hindi siya pangkaraniwang tulay. It's an essential, concrete manifestation of the unity of the northern peoples. Rangtay ti Cordillera, a pivotal link between Region 2 and the Cordillera Administrative Region. Nung bumagsak ito, noong February 27, inatupag namin lahat ng record, lahat ng investigasyon para alamin kung sino talaga at ano talaga ang dahilan kung bakit. It's a report na unang binigay sa amin. Ang tanging lumalabas lamang ay mga pangalan ng mga retired. Gilbert Reyes, retired. Adriano Doroy, retired. Raul Asis, Yusek, retired. Bakit puro retired itong lumalabas? Ba't hindi lumalabas yung mga pangalan? Parang low-level employees lang to. Higit sa lahat, wala na sa department. Baka meron ho silang kino-cover up, kaya yung mga nabanggit yung mga pangalan, lahat po yung mga pangalan niyan ay mga retirado na. May whitewash ba tayong napapansin? May cover up ba? 5 buwan na ang nakalipas mula nung bumagsak ang tulay ng Pebrero. Sino ang mananagot nito? Kadami-daming mga pangalan. At yun nga, nakakalito kasi pa iba-iba yung report. Tuwing hihingi ako ng report, iba na naman itsura, iba na naman ang listahan. Ano ba talaga? Siguro. Pagpakatotoo sila, sister. And with that, I'd like to move that the privileged speech of the good senator be referred to the committee in Blue Ribbon, a comprehensive and final report. Huwag yung pa iba-iba at hindi binabanggit yung ibang pangalan para matuklasan kung pananagutan nga ni na Asek Bueno, Malaluan, Yusek Pipo, Cabral at Kanglas itong pangyayari na nakakalugmok sa aming lahat na umaasa lamang sa infrastrukturang maayos sa ating solid north.